like that. Hey guys, we had a long day kanina. A lot to discuss, a lot to cover, a lot to analyze pagdating dito sa mga developments sa The Hague. Also arranging yung mga next meetings ko with folks at the European Union and Parliament and mga others para pag-usapan yung broader strategic cooperation issues. But at least masaya tayo na kahit pa paano today. We're able to walk all the way to the ICC and back. So I spent 2-3 hours just walking today. Parang kagandahan kasi ng mga syudad sa Europa, especially mga ayan naman tayo. Northern Europe din in fairness. Siyempre love natin Southern Europe, pero yung Northern Europe kasi guys, ang kagandahan yan. Very walkable city sila. And train and public transportation, everything napakalinis, napakaganda, napaka accessible. So yun po yung appreciate natin pag nandito tayo. To be honest, ang sarap maglakad. Siguro daily at least 10k ang lakad natin when we're here. So kahit minsan sumusobra tayo ng pasta at saka kebab natin. Favorite food natin. Basically Mediterranean kasi tayo. Mediterranean. Yan naman. Pero syempre love na love din natin may Ilocano foods natin. Especially pinakbet, monggo ni Lola, God bless her soul. And yeah, na love natin Ilocano food. But of course all Filipino food is amazing in their own ways. Visayan food, Davao food, Jensen food. Sarap. So actually ang kagandahan dito is ang konti rin ng tao. So you kind of have time to yourself and for yourself in ways you don't get in major cities sa US, New York, Chicago, Los Angeles, or sa atin sa Asia, Tokyo, Manila, ganun. Like, I mean, I love the energy and all sa atin. Yung 24-hour city style natin, I love it. And I have a hard time dito sa mga syudad na wala pang 7 p.m. Sarado na lahat. Tapos parang wala pang 12 noon. Or actually, maghintay ka hanggang 12 noon bago bumukas yung mga ibang store. Kasi parang, kumbaga parang always everyday holiday ang dating dito kumpara sa atin. Precisely because iba talaga. Having said that, kitang-kita natin na napaka-diverse yung population, maraming immigrants dito from all around the world. Yun ang kagandahan dito. Matao tumiting sa akala na siguro na sa ulo ako, nakausap ko sarili ko. Wala naman earplug or pod or something, pero nagsasalita. Hindi na alam. Mamaya ako tayo maliit na pang-record. So ang kagandahan dito parang pagdating ng 7-8 p.m. which is basically my time. Ito yung time usually natin sa Pilipinas when you start, wrapping up the day and moving into the night shift work, which is basically starting with our meta and then writings and then reflections and then readings. And then sometimes even meditation. So kumbaga dito pag 8 p.m. talagang awanan, nalpasan kaya araw. Oo, agawi din namin nga tao dito eh. So I like that sense of quiet and sense of solitude also sometimes in Europe. But as I said, gusto ko rin yung congestion, marami. Gusto ko yung extremes, diba? Minsan congestion gusto mo, then minsan gusto kong quiet. Ayoko yung, I don't like mediocrity. I don't like anything in the middle. Anything in the middle, I don't like. It's a question of mediocrity, that you wanna avoid. Parang, sa mga tingin ng tao sa... Actually, isa pang gusto ko sa Europe, guys. Parang wala masyadong vloggers dito. Sobrang konting vloggers. Even yung mga tourista dito, parang nahihiya sila mag-vlogger style. So, this is really, something new. Something interesting.
Itong Passage, the Passage. Ganda niyan. Ganda kasi ng design niya eh. Very classic. Yeah. Nice. Nice. Nice, nice. Tapos kung itong phone ka. Ano nangyari dito sa ano ko? Ano itong kaya na ito? 200. Siya malaki yata ito. Pero guys, ang sarap na lamig dito. Itong okay, let's go. And we checked a couple of things. Ganda. Yun, no. Ano maganda dito eh. Na-post ko na pala yung isa. Awesome. Actually, funny yung Dutch kasi it sounds like German but also minsan pag sinara mo yung mata mo or something, parang sa tingin mo British lang yan na nagsasalita with a thick accent, diba? Parang gano'n ang dating niya. Sabi doon mo makita talagang origins din ng English language, so despite the French influence and all, talagang malakas yung Germanic language influence niya. So weirdly, yun lang isang Pinoy, parati tayo nakaka-relate easily with the Latin languages, diba? Espanyol, Italiano, and then dahil siyempre sa American colonization, familiar din tayo sa Anglophone world, diba? So dun naman makikita mo talaga na wait, totoo ba to? Or hindi, mukhang hindi totoo. Excited pa naman ako to see something. Alam ko totoo eh. No, so dahil doon, familiar naman tayo sa ano, sa Anglophone world. And then inevitably that brings you to the Germanic languages and all of that, which is what I always found interesting. And then of course, Asian tayo at the end of the day. So inevitably, yung maging interesado ka rin sa Thai language, Vietnamese language, Chinese, Japanese, Korean. And then of course ako naman dahil sa background natin, mixed background natin. Of course, Mediterranean world, Middle East, very familiar din sa akin yan. So, parati ako thank you sa Lord dahil dito sa sobrang diverse exposure natin. Although of course, iba pa rin ng master of a language. Iba pa rin yung master of a language. So, hindi yan biro. Really, to master a language, you have to get certain things together. Okay, guys. Ganda, ganda. Look at those paintings, guys. Wow. Nice. 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 Oh, it's nice. Oh, wala ba? Antique pa na yun. Oh, okay, let's go. Oh, maliliit na. Oh, ito, Deluca. Hindi na Deluca. Siguro iba yata yun. May isang ganda dito. Isang ganda. Love the design. The whole passage thing. Gorgeous. Gorgeous.
Yun na. Kuya ka siya. Ito yung entry niya. Nice. Ito yung pagka-Victorian French combination. Yep. Got it. Mismo. Kuya ka siya. That's it, brother. Tayo na asal na tayo. Ito yung medyo parang center of city na medyo gusto ko yan. Kanina dyan lang tayo nakahanap ng pagkain. Grabe. Ikot ako ng ikot. Wala akong mahanap eh. Gutom na gutom pa naman tayo. At saka dahil sa kakuriputan natin na Ilocano style ako eh. Pag nag-hotel tayo, hindi ako makuha ng ano eh. Hindi ako makuha ng ano. Tawag doon. Hindi tayo kumukuha ng breakfast. Hindi naman kasi masarap yung breakfast sa mga hotels dito katulad ng Asia or even in the US to a certain degree. And definitely in the Middle East. Oh my God, ang sarap ng food sa Middle East. The best. The best. Yung mga food nila and all of that. Sarap na sarap tayo din sa mga Middle Eastern food. Well, ito yung center of city nila at night. 8 PM pa lang ganito na yung itsura. Basically, ghost town. So you have all of this gorgeous architecture to yourself, right? All of this lovely, basically humanscape, no? Architectural landscape to yourself. Love na love ko yan. Sa Tiffany color din. Love na love natin yan. Ganda. Palapana. Kailangan ko lang maglakad kasi medyo mabigat yung kinain natin kanina na Turkish food eh. Sinisobrahan nila kasi yung carbs eh. Ayaw ko ng carbs sa gabi. So, ayaw ko rin magsayang ng food kasi blessing ng Lord yan eh. Same time, masarap din naman talaga. Sabi ko, all in na tayo pero burn natin afterwards proper exercise and going around. Convert na natin yan sa ano. Let's convert it into ano pare. Let's convert into energy for muscle build up and all that. Okay, sige. Ilang yung supposed to go. Ilang hinahap ko yung parang yung government areas eh. Oo. Alright, mga na-upload na yung mga podcast natin. Grabe, napaka-considerate nila. Yung trend parang slow down pa nila. Kala nila magka-cross car or something. Sa atin nga, motor nga lang at saka akin na mag-slow down naman sa tao. Dito ba't yung trend nag-slow down para sa'yo? Yan ang konsiderasyon eh. Diyan na po tayo. Here we are. Dito tayo kanina. So you can see guys, it's just 8 PM pa lang. Ganyan na yung city. That's it. It's over. Tapos na. That's it, that's it. Okay, kasi
Daming kalokohan na nangyari sa mundong yan. Kaya kailangan talaga malakas ka eh. Yup. Cute naman ang police car nila. Yung mga parang mga mukhang daldan yung mga galog. That's it, pansit. Let's go. Buya ka siya. Grabe, sarado lahat oh. Ano ba yan? Para sa bayan. Tingnan natin ang nangyari dito. Okay. Follow din tayo ng mga maga people. Baka may mapulot pa tayo siya. Maga people. Maga people. Mukhang lalo tayo nawala. May hinahanap kasi ako guys. Parang iba kasi kagabi eh. Medyo iba yung itsura. Walang yun. Para sa bayan. Sutan pa natin to. Exercise pa more. Wait lang, troll natin. Wait lang, troll natin si Robin. Baka mag-abutan pa kami ni Robin at Padilla dito. Well, I mean, happy naman ako sa black belt ko eh. Okay. Cute car. Ay, car. I mean, bike. Wala na brain freeze tayo sa lamig ah. Medyo malamig yung hangin ah. Parang mas malakas pa yung hangin ito kaysa sa hangin ko ah. Hangin daw tayo eh. Wait lang, nasaan ba ito? Harlem ba ito? Ito ngayon the Harlem area na. Ako po, I should go in the other direction pala. Purong kamukha kasi yung mga areas dito eh. Sige lang. Grabe, ghost town. Ano ba yan? Yung ganyan ng buhay. Pero sa totoo lang, syempre wala naman silang mall katulad na isipin mo. Kumagaya parang ordinaryong street lang nila, ganyan na kaganda, picturesque. So yeah, siguro yeah, ganyan talaga nangyari. Nakakatakot is parating gusto natin avoid yung parang nagre-record ka and then God forbid biglang may krimen mangyari, madamay ka pa, diba? Yun ang pinakaya natin, diba?
Well, at the same time, having a lot of live feed also gives you a sense of protection kasi pwede mo live feed, God forbid, if there's someone threatening you or something. Immediately live feed mo yan, yari yun. Ano yan? Mabuking sila. Yari sila. Diba? Okay. Ako naman, I mean, siguro dahil sa black belt natin, you can hold back people for a few minutes to properly video them. I can think twice about doing something too stupid. Right? Exactly. It's about that holding back ability, right? You're just having a few minutes to yourself. Make people think twice. Kasi ako, para sa akin, importante talaga, you don't look weak You look strong. You know? It's not about being bullied. It's about being capable of defending yourself and then making, the wolves in this world think twice. We're doing something very stupid. Right? Ganun lang naman Grabe. Medyo may Amsterdam dito pala free country talaga dito, no? So, people can do whatever they wanna do. Booyakasha. Exercise time, people. Hindi naman maganda rin, makikita mo talaga sa ganitong oras silabasan yung mga tao nag-exercise ganun. They feel safe enough, they feel strong enough, they value their health. Gusto ko yan. That's nice. Kahit frozen na yung mukha ko ngayon, okay lang yan. Yikes. Namiss ko tuloy magka-beard It really protects. Wait lang, parang biglang kamukha ng mga to. Naguluhan na ako. Nasaan pa tayo? Wait, where are we? Sige lang, ikot na lang tayo. No choice. I think maganda rin dito sa Netherlands. Ito yung mga bridge nila. Diba? Mga bridge. Yung canal system nila. Below sea level kasi itong country na ito. Kaya imagine mo the engineering genius. Actually, that makes sense. Na pagdating sa lithography, tsaka yung mga pinaka complicated part ng semiconductor production is actually done by the Dutch. They're ahead of everyone else. Yung pinaka micro level ng mga detailing na kailangan mo para mukha mo yung binary 1-0 combinations for your, at the very cutting edge semiconductors. Dito ginagawa sa Netherlands. So, in fairness, andun pa rin yung engineering culture sa kanila. And interestingly, actually, the other year, last year nandito tayo, may nakausap tayo ng mga Chinese student. Napakabait pa naman, tinulungan ako sa train and all that. Yung pala, electronics engineering siya. Pinagbawalan na sila dun sa mga ibang laboratories because of mga new sanctions in terms of Chinese access to high-end semiconductors. So, lampas kasi dun sa threshold quantum yung mga ginagawa dun sa ibang laboratory dito. So, takot nila magsaspy yung mga Chinese students. So, naawa din ako sa mga Chinese students kasi hindi naman nila kasalanan na ganyan yung gobyerno nila At the same time, well, grabe din naman kasi ang sitwasyon ngayon, di ba? Talagang papunta na tayo sa New World Order. And for every crazy thing Trump does, there's one thing that his people at least recognize, that China lang talagang threat sa US hegemony. See, I love these ones. Hey, kan je doen, Mars? Nee, ik heb eten al. Oh, goed zo. See, alam ko ako yung kinakausap. So wait, kilala ko ba ito mga shucks, ang tangkat nila dito. Sa Southern Europe, medyo atom tayo kasi halos kahit natin mga to, mga 5'11", 6 maximum, ganun dito lahat. Jesus Christ, they're so tall. Pati yung mga babae dito, ang tatangkad nila. Grabe, parang
Parang 6-footer yung mga babae dito. I think pinakatangkat na bansa ito pa average height, at least among men. So I'm what, 6'1", 6 foot yata yung average ng men dito. So I'm like an inch and 2 below average here. So basically short tayo by that standards. That's crazy. That's really crazy. Tangkat nila dito. Yung mga locals, syempre yung immigrants, yung usapan na yan. Pero yung mga locals nila dito, grabe tatangkat nila. I always wonder that. Uy, may bukas na shop. Interesting. Surprise, surprise. Tingnan nga natin kung may bili tayo maganda dito. Oh, they got that shaving thing. Sige na nga, check natin mga. Interesting. May mga shisha pa sila. Yun ba yung Gillette ko or... Kasi naghanap din ako ng blade na sakto sa akin eh. So yeah, open naman daw. Okay, but parang kailangan ng kutsilyo eh. Kasi talagang yan dyan yung gangster Ilocano side natin eh. Parang gusto kong bumili ng tingnan natin, parang wala eh. Iba na yata yung mga bagay-bagay dun sa loob. Okay, whatever, let's move on. Wow. Actually, sarap pag malamig kasi parang sarap din kumain eh. Yun ang kagandahan ng lamig eh. Kailangan ng katawan mo talaga ng pang burn para uminit-init ka. Kaya talaga naghahanap ng pagkain yung katawan mo eh. Yan ang gusto ko dito. Pag mainit kasi talaga, hirap na hirap ko eh. You know, kahit anong yaman ng Singapore, whatever, man, you don't wanna spend your life there. Maybe a few years, maybe a year or two. Kasi iniisip ko yan, actually, in-offeran ako dati mag-turo sa Singapore. Doon sa isang top university nila. Anong panindigang yan? Iniisip ko, siguro, kailangan natin